Nagsimula ang usap namin ni Christian noong nasabi niyang meron siyang mga kwentong bundok. Pero syempre gaya ng karamihan ng kwentuhan na nagaganap sa podcast, napunta sa kanyang mga maagang experience sa dark magic. Syempre mga kwentong bundok at mga ibang dimensyon sa BPO. Enjoy. You can start when it actually started for you. It doesn't have to start with an experience, but what's the earliest memory for you? Actually, yung ginawa ko, nagsulat ako ng mga scenario na na-experience ko before. So, yeah, let's just start when I was like, I think, high school. Third year high school ako. That was way back 2007, 2008, parang ganun. Nagre-renta lang kami kasi ng bahay, me and my family. So, ang lakas ng tahol ng aso sa labas. And basically, inutusan ako ng papa ko na tingnan or, patahimikin yung aso in a way like that. So, lumabas ako. And then, I tried to stop them. Like, the normal thing, like, sasabihan mo na enough or something like that. And then, all of the dogs in the neighborhood, like, hanggang sa mga kapitbahay, nakatingin sa isang direction. Sa isang direction lang talaga. Nasa likod ng bahay namin, kasi likod ng bahay namin before is bakanteng lote. Okay. Tapos katabi ng bakanteng lote is yung bahay ng isang, hindi ako sure if he is a police or a teacher. I forgot that part. Okay. But retired teacher or retired police. Okay. Na namatay na, like 2006, 2005, ganun. So walang may tao sa bahay nila pero once in a while. And then all of the dogs in the neighborhood are like barking. Okay. Tumatawa sa same location. Yes, oo. Walang katawang tao doon eh. So all of a sudden napatingin ako and I was like asking, anong tinatahol nila? Ako as a young person, like 15, 16, something like that, 15 years old. Nakakita ko ng tao na nakatayo. Tapos yung experience na ang taas ng Yerong Gate, yung parang typical na probinsya, Yerong Gate, sobrang taas. Pero may tao na nakikita mo yung shoulder upper na body part. Oo. Yung ganun. Tapos tinitigan ko talaga kasi sobrang itim. Tapos may puno ng mangga doon eh. That time. May puno ng mangga doon eh. Tinitigan ko, tapos sobrang itim. Parang shadow lang siya. Pero doon tumatahol yung aso. So akala ko magnanakaw. Okay. Yung mga ganun. Pero nakita ko talaga, yung mata sobrang pula. Sa sobrang dilim nun nakita mo yung matang pula. Tapos na-surprise ako. Nag-stutter pa nga ako for like, I just stand there for like, I don't know, like 20 seconds, 30 seconds before I ran inside the house and told my dad about that. And then, sinabihan ko tatay ko na ganun, nakita ko, I'm not gonna say it's gonna be a kapre or something, but, just because, no offense sa ibang naniniwala dyan, but I don't believe in kapre. Before, when I was a kid, of course. As I grow old, I know some knowledge about that matter. So, yeah, before I thought it was kapre. So, I told my dad about that. And then, so all of us, not all, but my mom and my dad went outside to check it. Some of my neighbors also check it. And then, all of a sudden, may sound ng tik-tik. Okay. Yung ganon. Tapos nawala din naman. So, okay na. Naglatag sila ng asin. Yung typical na asin, something like sa bahay nyo. So, following day, probably that was Wednesday. And then by Saturday, yung kapatid ko, yung bunsong kapatid ko, nilagnat. Yung out of the blue na lagnat. Na madaling araw ng Sabado ata yun. Basta, I'm not sure if it's a Saturday, but after 3 days, nilagnat na yung mutlang-mutlang nagsuspa. So, dinala siya sa isang, not basically isang bahay, but sa bahay ng lola ko. Doon siya pinatulog muna. Tapos, naging okay na. Nakalimutan na nga yung issue eh. Honestly, nakalimutan na yung issue na gano'n. Tapos, mga kapitbahay, nagtatanong, baka nakita ko, ganito, ganyan. And then, a week after that, may bunso kaming kapatid. She was like toddler that time. Like, probably like 6 months, 9 months, something gano'n. So, yung typical na kwarto namin is ako nakahiga sa sahig. Tapos yung nanay ko sa bed. Yung kahoy na bed, yung binibenta sa probinsya. I'm not sure if you know that. Yung ganon. Tapos, syempre bata yun,
with kulambo, yung Yes, malaking kulambo. So make sure na secured yun or something like that. Around 2:30 a.m., ginising ako ng nanay ko. Sabi niya, asan kapatid mo? Yung bunso namin. Sabi ko, so ako, yung parang kakagising mo lang, sabi ko, parang wala ako sa out of the blue, like sabi ko, dyan lang yan, ganon. And then nabalik ako na tulog. And then lalabas sa atin, walang butas or walang ano yung kulambo, pero yung kapatid ko nasa ilalim na ng bed. Nung kama, oo. Yung kama, sorry sa term, kama. Yung kapatid ko nasa ilalim na ng kama. Like, wala talaga. So, yung kulambo, tapos may pangbatang kulambo. Di ba? Alam mo yun, yung pang-baby yes, na kulambo. Hindi natanggal. Tapos, yung gilid ng bed, nakadikit sa dingding, may mga unan or something like that. And then all of a sudden, paano siya napunta sa ilalim? Oo. Yung ganon. Tapos, pagkakita ng mama ko, na sumigaw siya. And then, kinuha yung kapatid ko. Sobrang hina. Okay. Sobrang hina na parang yung alam mo yung nag-gym ng isang oras. Yung ganun. Oo. Sobrang hina niya. So by that morning, pinatawag ng papa ko yung kakilala niya ng albularyo. Pinatawag, so ako yung nag-welcome sa bahay. Tapos unang pagpasok pa lang ng bahay, sinabihan na kaagad ako na may potential daw ako. So sabi ko, potential sa ano? yung pagkakita niya sa akin, potential sa ano? So tapos wala, nagtahimik na lang ako, tapos ginamot niya yung kapatid ko, tapos sinabihan niya si mama na thankful daw kasi yung lolo ko yung gumising kay mama. Talaga? Para hanapin. Okay. Yun yung sabi niya. Para hanapin yung kapatid ko. Kasi if hindi daw, baka wala na. Baka pinalitan na. Yung mga typical na aswang story na papalitan. Yung ganon. So tapos nakikinig ako. So sabi ko, paano nang ganyan? So bata ka, curious ka sa mga ganon. So after niyang gamutin, yung kapatid ko, so balik sa normal yung buhay, ganon. So out of curiosity, pumunta ako sa bahay nila. Like, probably not that week or months. Probably like as long as all of a sudden I just remember that. As in years after na ganun. Hindi naman siguro, like probably 6 months, 9 months, yung mga ganun. Okay, oo. Tapos pumunta ako sa bahay nila. And then, yung nakakatawa kasi sabi niya, ay ini-expect niya na pupunta ako. Oo. So sabi ko, anong sinabi mo na may potential ako? So sabihan niya ako, yung potential na manggamot, faith healing, yung ganito, ganyan. Sabi ko, ha? Parang nako-confuse ako. And then, tinuruan niya ako ng mga konti lang, ng dark something like that. Dark magic, yung pangkulam, honestly. Pero hindi ko ginamit, of course. Honestly, mamatay man ako ngayon, hindi ko ginamit yun. So that's my belief. Okay? Yes. Pero time after time, pumupunta ako sa bahay nila, wala akong kausap, nagtatanong ng mga ganito. Yung curiosity ng isang bata ba? So, nakalimutan ko na yun. So, pumunta na ako ng college, nag-aaral ako. Tapos nakalimutan na talaga yon, wala na. College, and then nakapagtrabaho, and then nag-start ako mamundok. Hindi ako, disclaimer lang, hindi ako mountaineer or something like that. Okay. I just like one of those people na mahiligan tagang umakyat ng bundok, pero hindi yung typical na mountaineer talaga. So may bundok dito sa Negros, na kasama ko yung mga pinsan tsaka kaklase ko. Maulan yun. So it's a mountain resort na nag-camping kami. Maulan. Kami lang yung tao ng resort that time. Kasi maulan nga eh. Walang ibang bisita. So maulan, and then yung ulan na may konting kidlat. Okay. Yung ganon. Siyempre, inuman, tulog, yung ganon. Tapos by around 1 or 2, may naglalakad paikot sa campsite namin. Yung parang akala namin, taga doon lang. Yung may-ari na chine-check yung bisita or ganon, or yung guard or something. Pero iba eh. Paikot siya ng paikot. Iniikutan yung 2 tent na nakabuild para sa amin. So ako, ginising ko yung kasama ko, sabi niya, check daw namin. Pag check namin, lumabas kami sa tent. Tapos, alam mo yung moving R point? Okay. Ang movie ng R point is isang soldier na sa Japanese ata yun na
na-stuck siya sa isang abandonadong building na akala niya yung mga kasama niya buhay pa. Oo. Yung ganon. Yung ganong scene na akala mo, habang yung lightning yung kidlat, habang gumaganon, yung ilaw, may nakikita kang shadow sa dulo, sa mga kagubatan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Kundi every time na you look at it, dumadami sila. Okay. Dumadami sila, seryoso. Oo. Kami, iduwag yung kaibigan ko, pumasok. So ako, dun ulit nagpop up yung story about sa faith healer na sinabihan ako na ganyan. Hindi ako natatakot kasi pumasok yung mindset ko na kaya ko to kasi ito yung sabi sa akin. Oo. Nakaya ko, ganito, ganyan. And then, so pinuntahan ko talaga. Not basically na pinuntahan ko hanggang doon. Talagang lumapit lang ako. Tapos hindi sila gumagalaw. Okay. Pero nun yung silhouette ng shadows ng mga tao. Tapos doon ako natakot nung may isang parang papunta sa akin. Putya na nanginginig balahibo ko. Okay. Okay lang yan. Yung ganun. Yung isang papunta sa akin, tumakbo ako pabalik sa tent. Tapos, kinausap ko kaibigan ko, so siya natutulog ako, hindi ko talagang gising ako from that time hanggang lumiwanag na nagligpit kami ng mga gamit namin para umuwi. Tapos tahimik lang ako that time. And then yung mga ganong experience ba, tinanong ko kay sa albularyong I would say mentor ko before, let's just say that. Oo. Tinanong ko siya, sabi niya they are as per her, they are trying to disturb me sa kung anong kayang kong gawin laban sa kanila. Sorry pa ulit, they trying to disturb me na okay. Kaya ko silang itaboy is just like since bata pa ako natatakot ako. Kulang daw sa experience yung ganun. So syempre nakapagtrabaho na, nakalimutan na yung ganun kasi busy sa work. Yes. So, BPO experience ko kasi nagtatrabaho ako sa BPO before. Sa isang maliit na BPO dito sa Bacolod. So, natutulog ako sa sleeping quarters. And then, alam mo yung lucid dreams? Sleep paralysis ng lucid dreams. Ganun. May scene ako, may isa akong hindi ko talaga makakalimutan to ever since. Natutulog ako sa sofa ng sleeping quarters. Break lunchtime. Kasi sabay-sabay magla-lunch yung tao doon. Yes, So, by around 1, natutulog ako. So, akala ko, ginigising na ako ng guard kasi time na. Yung ganun, ginigising ako ng guard. Pero yung guard, walang muka. Alam, yung body fit ng guard is same. Pero wala siyang muka. Ginigising niya ako, sabi niya. Gising na, time na. So, bumangon ako. I thought na yung parang lucid dream or sleep paralysis na akala mo gising ka, yung ganun. Yes, So, pag bangon ko, tinanong ko siya, bakit ang dilim? Oo. Since pabalik na, dapat yung lights naka-on na 5 minutes before, ganun. So, ba't ang dilim? Hindi siya sumagot. Binuksan niya lang yung pintuan. Lumabas pa? Nakita mo lumabas? Lumabas. Sa may crystal door. Lumabas siya. Binuksan yung pintuan, lumabas. So, sumunod ako kasi I need to wash up something. Mumog, sipilyo kasi kagising mo. And then, paglabas ko sa pintuan, ibang tawag dito, ibang dimension. Okay. Seryoso, ibang dimension na yung hallway, supposed to be it's a hallway, papunta sa mga door ng floor. Pero pagbukas ko, pag sunod ko sa kanya, paglingon ko, na supposed to be going to bathroom, may mga shadow na puti, papunta sa isang direction. Okay. May mga lights na puti papunta sa isang direction na gano'n. Tapos, nagduda ako. Nagtaka ako bakit. Ba't nandito ako yung gano'n? And then, sinunod ko yung mga lights. Anong lights? May lights kan? Yung parang, alam mo yung dust sa mga CCTV? Yung mga gano'n? Oo. Ganun siya. Parang floating na orb, parang floating na bilog. Okay. Yes, something gano'n. Ang dami siya, pero hindi siya yung ganung typical na madami talaga, yung paisa-isa, bypass. Papunta sa isang direction na medyo pula yung ilaw doon.
Yung papunta sila lahat doon. And then ako, I just walk by. Pumupunta lang, kasi kailangan ko mag-bathroom yung ganun. Yung sa isip ko, pero syempre tulog ako that time. Pero habang papalapit sa ilaw, sobrang init. Okay. As in, sobrang init na hindi yung napapaso yung balat mo, pero yung loob mo. Okay. Yung ganung feeling na sobrang init. And then, luckily, that time, wala pa akong ideas sa mga ganun Wala pa akong ideas na ganun. And then, so, luckily, that time, nagising talaga ako kasi papasok na yung mga office mate and then pabalik sa work. So, sabi ko, grabing hininga pa ilalim, yung ganun. Yung ganun. And then, tapos after nun, hindi ako makapag-focus sa work. Nag-research ako ng mga bagay-bagay. And then, nakita ko sa isang video sa YouTube, si John Ramirez. Isa siyang dating witchcraft sa US. Isa siyang dating leader ng Santeria at mga cult doon. Satan, something like that. And then, nakita ko sa isang video niya, yung explanation niya, nakikita niya, there are path daw na, yung ganun, same scenario sa akin, na papunta sa hell na daw. Okay. Yung papunta sa hell na daw. And, yung tapos naisip ko, parang, hinihila na ako. If hindi daw ako nagising that time, probably, bangungot na ako. Yung ganun yung sabi. So, sa utak ko, bakit nangyayari sa akin to? Anong meron? Bakit nangyayari sa akin to? Yung ganun. Bakit ako? Yung mga ganong scenario. So, fast forward, yun yung experience na, one of the experience na hindi ko makakalimutan. And then, all of a sudden, syempre may mga instance na may nagpaparamdam, yung mga ganon. And then, it's just like, as times goes by, yung nagmamatured ka, pumasok ako sa isang church, yung Christian church. Okay. Kasi I played instrument, so probably I dream before na play worship song, something like that. Okay. Something like that. So they asked me about my experiences, yung mga ganon. Yung nangyayari is they explained to me what's happening. Doon ko na-realize yung terminology nila na they're not the aswang, the tik-tik, the tikbalang, they're not real. Paranormal experts are, no offense sa kanila, I'm sorry, no offense sa kanila. Pero para sa akin, they are like fake. Okay. Sa akin personal yan. No offense no offense. So, para sa akin, they are fake. Because what they call tiyanak, what they call tikbalang, kapre, yun sabi ko kanina, before I called it kapre, they are like angels fallen with Lucifer. Yun yung explanation. Yun yung pinapaniwalaan ko. Okay. Yung mga sanib-sanib, they are real, but depende sa tao if kailangan nilang magpasanib. So, doon ko na-weigh in yung black magic na nalaman ko before and then the Christian life. Doon ko na-weigh in kung ano yung totoo. Because human as you are, yung belief mo nag-iiba. Okay. May kanya-kanya naman tayong belief. Yes, may kanya-kanya naman talaga. May kanya-kanya tayong belief. So, depende sa'yo kung saan ka komportable or something. So, para sa akin, the black stuff that I used to learn before, nung bata pa ako, and then when I grew old na pumunta ako sa church, I use it against them. Yung knowledge ko sa Bible, yung not saying na expert ako I don't go to church anymore for like 3 years na because I don't want to be plastic like doing something like that. Anyway, so set aside. So ginagamit ko yung knowledge ko para labanan yung witchcraft, black magic or something. Paano? Like that. Paano? So there are way that, like for example, just example, okay? Nanonood ka ng TV, yung sina Ed Calawag, yung mga Jessica Soho, tapos sasabihin nila may mga bata, babae, pugot na ulo, yung mga ganon. Para sa akin, they are just the normal stuff. Yung sasabihin nila na pamangkin namatay, let's just say yung episode na may nagpaparandam na kapatid, na ganon, yung mga ganong namatay na
kapamilya or something like that. For me, they are not the same because what I believe in, if namatay yung tao, diretso langit yan, hindi na yung babalik, hindi na magsistay sa earth or magpaparamdam or something like that. What they are just, as I said, they're fallen angels na kasama ni Lucifer before. Okay. They're just trying to disturb you, they're just trying to something like that. So ako, before I believe that, I mean, most of you guys probably still believe that. As I said, we have our own kanya-kanyang paniniwala yan. So para sa akin yung ganun. One time when I was still in the church, may na-experience akong may pinuntahan kaming yung parang sanib possession. Okay. Yes. Possession. So parang ano to? So parang deliverance yung deliverance yung ganun. Yes. Ang bigat ang bigat ng likod ko ngayon Anyway. Seryoso, ang bigat Para tapos nauutal-utal ako. Hindi kasi I mean, not because my mother tongue is not Tagalog, pero parang may sa stop ng operation or something like that. Okay. Wag yan. Okay lang yan. Sige, hahawak ako ng black tourmaline. Hindi ka naniniwala sa black tourmaline, pero sige. Cleansing tayo, cleansing. Okay, sige. Yeah. So anyway, may experience ako. No, hindi naman actually, I'm not supposed to be there sa possession na yun. Na nagkataon na sinama ako ng kaibigan ko. So normally, naghihintay lang kami sa kotse ng pastor kasi siya lang yung pumasok. And then, tinatawag niya yung kaibigan ko. So, syempre ako, anong gagawin ko sa kotse? Mag-isa ako doon. So, pumasok din ako. Nakita ko yung mga, yung masasabi ko na pag yung demon talaga pumasok, if you allow the demon to use your body, talagang sobrang pangit tingnan. So, doon ko nakita yung nag-twist, yung nag-bend yung katawan, yung ganun. I'm not gonna say the place or the person's name, but kakilala ko siya. So, tapos doon ko nakita yung Holy Bible na talagang yun yung kapangyarihan mo sa mga ganung bagay. So, nakita ko kung paano, tapos nakita ko kung paano sila may masmasan yung tapos yung fact na once umalis na yung demon sa katawan. Yung sobrang yung parang ang dilim ng paligid tapos biglang lumiwanag. Yung ganon, yung ang bigat ng lugar tapos biglang nawala. Yung parang umuubo ka, sobrang bigat ng dibdib mo and then all of a sudden, nailabas mo lahat. Yung ganun ka-relaxing. Yun. Doon ko na-experience yun. Tapos sabi ko, tapos bumabalik talaga nung bata pa ako, nung sa sinabihan ako na may potential ako sa ganito. And then bakit ako pinaparamdaman, bakit ako yung scenario na papunta yung may mga orb, yung mga ganon. So bumabalik lahat yun Bumabalik lahat. And then, ito yung so nag-Christian na ako. And then may leader na, worship team yung ganun. So, since matanda na ako that time, like 24, 25 years old, umalis na ako sa bahay namin. Nagrenta ako ng kwarto, malapit sa tinatrabuhan kong call center before. So, yung nangyayari, ito yung I would say, the experience that I basically don't share with, but I'm just gonna share it with you guys for the listener. Sige. So birthday ko, November 23 November 23 birthday ko, November 22 ng gabi. Natulog ako. Sa boarding house na to Ako lang mag-isa sa boarding house that time kasi yung mga boardmate is may trabaho. So ako, may kumot ako. Nilalagay ko yung kumot ko from head to toe. Yung gano'n, yung type ng tulog. Taklob talaga. Taklob ako. Kasi sobrang lamig ng gabing yun. So, yung dream ko is, eto. Pumunta ako sa isang mall, nagkakasat ako ng isang possession. Okay.
Yung ala Constantine na style na Oo. yung gano'n, yung gina-raise mo yung kamay mo. Tapos, of course, it's in a Christian way na sinasabihin ko. Yes. In the name of Jesus, leave the body, yung gano'n. So, sa dream ko, umalis yung demon sa katawan ng tao. Okay. Yung itim, lumalis, pumunta sa taas, and then, yung ala Constantine talaga na, yung demon talagang lumabas, tapos umalis, yung gano'n. Oo. So sabi ko, okay na, ganito, ganyan. So, nagising ako. Akala ko talaga is, nagising ako. Pero I'm still in the dream. Okay, oo. Tapos yung kumot ko, kasi paghihiga ko is nakatagilid eh. Yung kumot ko from head, unti-unting bumababa. Papuntang tenga, papuntang leeg, yung ganun. Birthday ko to. Oo. Birthday ko to. So, unti-unting gumaganon. Sabi ko, ano nangyayari? Yung nafe-feel mo talaga yung kumot na unti-unti talaga dumadapos sa balat mo. Yung ganon. Tapos, may humawak sa paa ko. Sobrang dry na kamay. Yung pinaka-dry sa dry na mararamdaman mo. Oo. Yung ganon. And then, nag-start ako mag-pray ng Our Father. So, nag-pray ako, Our Father, yung ganon. Our Father who art in heaven. Tapos hindi ko natapos. Doon ako sa part na deliver us from evil. Nauutal ako. Yung ganun. Nauutal talaga. Hindi ko talaga matapos eh. Yung ganun. And then all of a sudden, may tumalon sa akin. On top of you? Nakatagilid pa rin ako. Nakatagilid ka pa rin ako eh. Tumalon siya. Pumatong. Tapos may binulong siya. Sabi niya sa akin, in my mother tongue, sabi niya sa akin is, hindi mo matapos. Meaning, ibig sabihin nun, hindi ko matatapos. Tapos nagising ako sa reality. I'm not sure why I did wake. Nagising ako sa reality. Kasi akala ko, end of the line na eh. Honestly. Kasi yun na eh. Pumatong siya, tapos hindi na ako makahinga, tapos sinabihan niya ako, hindi mo matatapos. And then, all of a sudden, nagising ako. Pero paggising ko, yung demonyo nasa harap ko. Okay. Seryoso, Yes. Yung terminology na pagising mo, yung nasa harap mo talaga siya, nakatitig sa'yo. So, naka-side view ka pa nito, no? Tama ba? Oo, naka-side view pa ako. Tapos gising ako in reality. Realidad na, nagising ako, nandun siya nakaharap sa akin. So sabi ko, tapos pumikit lang ako ng konti, tapos pumikit ako, tumayo, pinaon ko yung ilaw, and then wala na. Tapos, pawis na pawis ako. Uhaw na pawis na pawis. Oo. Yung ganun. So, around 3 a.m., yung tinext ko or chinat ko yung worship, yung leader ko sa church, sinabihan ko ng ganung experience. Message ko mama ko na ganito experience, ganito, ganyan. And then, I was like, I am grateful that I'm still alive. But the question is always come back na, na bakit ganito? Ano talaga yung meron? Isisingit ko mabilis. Naalala ko lang bigla. I'm not sure if napakinggan mo yung episode with the late Sir Raymond. Okay, kay Sir Raymond Isaac. So similar yung situation. In a way, hindi ko sinasabing parehong-pareho. Sa kanya naman, tinanong ko sa kanya, ano yung scariest mo na experience? Kasi practicing psychic siya. Pero, tumutulong siya, pero photographer naman siya. May trabaho talaga siya. Pero, may nangyari sa kanya. Similar to that, binisita siya, tapos sinabi sa kanya, papatayin kita. Patay ka na ngayong gabi. Pero, syempre, may presence of mind siya, na out-maneuver niya yung entity. Tapos tinanong ko, bakit sa tingin mo, bakit? So I think, ako lang to Christian. Baka related sa ginagawa mo na you are helping people eh. 'Di ba? Parang ganoon, 'di ba? You're helping possessions, you are helping yung mga sapi, 'di ba? So posible na nagpapadala sila sa iyo to intimidate you. Kasi sa kanya, kay Sir Raymond, ang nangyari is parang a week before or a few days before that, meron siya mga kausap na I think Christians rin yun. I forgot ko ano yung detail. Pero may kausap siya, a Christian, explaining kung ano yung pagkaintindi niya sa paranormal world. Parang ganon. Kasi, kagaya nun, yung mga minister ba? Tama, na-mention mo kanina. Tama.
So, syempre, iba yung perspective niyo, kagaya mo, iba yung perspective niyo. So, sa kanya, parang, shinare niya lang yung perspective niya. Being a person who experiences and talks to spirits, communicates with God siya. So, parang, in-explain niya side niya. So, sabi niya, feeling niya, dahil tumulong siya doon, may nanggulo sa kanya. Parang ganon. So, ako, kung sinasabi mo na, iniisip mo, bakit kaya? Iniisip ko rin lang, baka dahil, yun nga, technically, you are doing, you're helping people with possession. So, baka yun. Ako yun lang Hindi ko alam kung pinpoint mo kung ano. So parang ganun. So going back sa kwento, yung tapos so nag-message balik yung leader ko sa church, sabi niya sa akin, talagang same nga yung sabi niya na they're disturbing you because you have something in you na takot sila. You have something in you na you can defeat them or something like that. So ako, yun kasi nakakatawa kasi birthday ko talaga. Sir, wala kayong piniling araw. Birthday ko talaga, yung ganun. And then after nun, nagsipag sa church, yung ganun, nag-worship team, ganun. Tapos after nun, sobrang relaxing ng buhay, yung ganun. And then yun yung parang talagang hindi ko talaga masasabi ko talaga na once talagang i-share ko in a way na maintindihan ng tao kung parang bakit. Ganun. Tapos, pinanood ko ulit yung video ni John Ramirez, yung Old Before. Tapos doon ko na-realize na yung part talaga na if alam mo kung sino talaga sila, doon sila parang gagambalain kanila. Na-experience ko pa rin naman yun araw-araw, yung sleep paralysis, yung may mga shadow sa likod mo. Then pray, every time I experience that, I just pray. Mm-mm. Pero ngayon, I'm not an active church member, sabi ko nga. I'm just going with the flow, but nakaka-experience ka pa rin ngayon? Of course. Kahit nga dito sa bahay namin. May nakikita ka or may kumakausap sa'yo? Anong experience? May nakikita. Like for example, so VA ako, so syempre panggabi yung trabaho ko. Yes. Lalabas ako sa kwarto, magbabanyo. So dilim ng sala namin, papasok sa kwarto ko. May mga ulo na dumadaan sa harap ko, all of a sudden, yung mga ganun. And then yung mga humahawak sa paa mo. Habang nakaupo ka. Tapos habang natutulog ka pag lunch mo, yung ganun, na may bumubulong sa'yo. Yung typical na bulong, they're trying to intimidate you talaga. So, ako, yung ginagawa ko that every time is pray. Pray lang talaga. Always lang yun talaga yan. Tapos, nung nag-church ako, pumasok ako sa church, kinalimutan ko lahat ng nalalaman ko sa black magic before, yun yung sabi. Yes. For me, if you're gonna put it this way, you have been into the dark place, tapos pumunta ka sa ilaw. Yung ganun. Parang na-insulto yung mga black place. Bakit pumunta ka sa light place? Yung ganun. Yung ganun yung type. Yung mga typical na, for example, nawawala ng susi ng motor ko. Oo. Yung ganun, nawawala susi ng motor mo, ng kotse mo, and then nalabasa din, makikita mo sa mga lugar na hindi mo in-experience, hindi mo ma-expect na bakit nandun, yung hindi ka naman pumunta doon, yung ganun. Oo. Like, for example, 2 weeks ago, so every morning, inaatid ko yung partner ko sa office niya, tapos nagmumotor kami. Nawala yung susi ng motor ko. Okay. Kasi alam ko, nasa mesa ko lang nilagay. Yun yung talagang alam ko, nasa mesa ko nilagay. Tapos hanap talaga. Tapos, nakita ko yung susi, nasa ilalim ng washing machine. Okay. Nasa ilalim ng washing machine talaga? Oo, nasa ilalim talaga ng washing machine. Yung ganun. And then, tapos napapamura ka na lang, yung ganun. So, tapos sasabihin na nakikinig, Christian ka, ba't ka nagmumura? Yung ganun. Hindi na nga. I mean, I don't practice the Christian word, but I still believe on what I believed before. So, kasi ayaw kong pumasok sa church at makipagplastikan sa mga tao
Yes. I mean, that's how I see it. But anyway, tapos for example, tapos may mga, I think it this way actually, yung susi ng motor ko na nawala. Hindi ako pinagmotor that day kasi parang there's something ahead of me na in danger. Okay. Ganun. Oo. That's how I see it. Kasi if in case natuloy yun, probably there will be an experience na hindi mo in-expect yung like yung ganun, accident, yung mga ganun. So yun. Now, going back, so 2017, ito yung part which doon ko narinig yung mountain stories. Okay, Yun nag-email ako sa inyo eh. Oo. Kasi nakaka-relate ako doon. Sabi nung share that time is sa bundok na may nagpaparamdam, yung maraming stops, yung ganun, alam ko yan eh. Sa Batulaw yun eh. Okay. Okay. Sa Batulaw yan eh, Mount Batulaw sa Batangas. So ako, kasi that time, 2017, may goal ako. Goal ko is life is makapag-travel sa 12 new destination per month. One destination per month. Okay. So out of my bucket list is yun, Batulaw. So galing ako sila Wangud that time sa Kalinga. So syempre culture nila doon, tapos nagbagyo kami. Tapos sabi ko, why not sulitin ko na lang to since may 2 days ako na libre. The plan is actually to meet my cousin which is in Pasig that time. So pero yung ginawa ko, naghanap ako ng mga tour na malapit lang, sasabi na sa Batulaw. Okay, so kinuha ko. So sumama ako sa tour, joiner lang ako, wala akong kakilala. So nangyari, pagdating sa drop-off point, sabi ko, ang tagal nila. Tapos wala naman akong kakilala doon. So nag-trail ako mag-isa. Sinusunod ko lang yung mga tawag dito, yung mga mountaineer. Okay. Pero technically hindi ka kasama sa group, pero sumusunod ka lang sa kanila. Hindi ako kasama. Kasi may team, nag-join na lang ako. Mag-isa na nga lang ako eh. So yun, sinusunod ko lang. Tapos nakarating sa summit, yung ganun. Tapos bumaba. Tapos kasi na-disappoint ako. Sorry sa mga yung umaakyat doon. Kasi may toll gate talaga eh. Yung toll gate nila ewan ko ba't may toll gate sila sa Batulaw. Isang pat lang naman yun eh. So anyway, so umakyat sa summit. After like 30 minutes, bumaba. Tapos meron, doon ko na experience yung tawag dito, yung sabi ng isang share before sa Mountain Stories mo na merong tindahan doon na may naglalakad na matanda tapos hindi namamansin. Oo. Yung ganon. Tapos tinanong ko yung ate, sabi ko, ba't hindi namamansin yan? Sabi niya, hayaan mo na. Yung ganon, hayaan mo na. Hayaan mo na. Ganun. Sabi ko, okay. So, parang suplado yung figure, something like that. So, nagpahinga ako for like an hour. Hinintay ko yung mga kasama ko bumaba. Yung kasama ko sa van, pero hindi ko sila kakilala. So, hinintay ko sila. Tapos pagdating nila, nagkwenta-kwento, yung ganun. Tapos sabi nila, pagod. Pero sa akin, para sa akin, yung wala akong na-experience na yung papunta at saka pabalik ko sa stop na kung saan ako umupo is walang weird stuff rather than that old guy na dumaan na good morning ako pero hindi naman said. Yung ganun. So tapos inintay ko sila nung dumating sila like after 20 minutes of talk, sabi ko mauna na ako para una ako sa banyo makaligo, tapos una sa van, yung ganun. Tapos pabalik sa trail, pabalik na sa drop-off point. Yes, I'm not sure if tanga lang ako or talagang wala yung path papunta talaga sa drop-off point. Okay. Kasi supposed to be you're gonna go right, pero yung ginawa ko, diretso. Diretso ko hanggang bumaba ako sa steep na bato, papunta sa isang path na parang out of nowhere na yun. Okay. So, diretso ko, and then bumaba sa steep. Mga maliit, mababa lang naman, mga 6 feet lang naman na steep. Ganun. Tapos, diretso. Tapos, parang nasa ibang, hindi mo masasabi na sa ibang lugar ka. Kasi it's just the same. Like, mataas na mga talahib, yung mga ganun. Pero may path siya. Naglalakad ako. Tapos,
Pinakasalubong akong malaking aso. Okay. Hindi siya yung tawag dito. Isang aspin. Pero Okay. hindi siya yung typical na size ng aspin. Malaki. Malaki, oo. Yung parang not great din. Yung parang Doberman Pinscher na Oo, yung na-imagine sizes ko. na ganun. Oo. Pero hindi siya breed. Alam ko aspin siya. Oo. Naglalakad na ako, nakasalubong ko. Tapos tahol ng tahol. Tahol ng tahol. Oo. And then, wala lang, dead man lang ako, diretso lang ako. Kasi, for me, that's the right path, papunta na, pabalik na. Yes, oo. And then, nakasalubong akong tao. Yung nakasalubong kong tao is, sinabihan ako, wag dito. Hindi dito yung path. Okay. Ano yung tsura ng tao? Naalala mo? Hindi na. As far as I remember, yung typical na mambubukid na naka long sleeve. Okay. Tapos naka parang short na, I mean yung pants na pinutol na ginawang short, yung mga ganon. Mm-mm. Tapos may stick siyang dala, tsaka sombrero. Okay. So nakasalubong ko siya. Sabi niya, hindi, wag dito, hindi dito yung daan. Sabi ko, ha? Saan po? 30 minutes na ako naglalakad niya na. Oo. 30 minutes na. Sabi niya, balik ka. Tapos nagdududa pa nga ako. Sabi ko, seryoso ka? Mm-mm. Seryoso ka? Yung ganun. So, sabi niya, tapos tinuro niya sa akin, dito ka dapat tumaan. Tapos akit ka doon balik. Tapos ganito, ganyan. Sabi ko, ay ganun ba? Sige po, sorry po. Diretso. So bumalik ako. Bumalik ako saan ko dumaan. Yung nangyari doon is, nawala sila bigla. Oo. Yung seryoso, yung aso, last ko narinig yung tahol is like 30 seconds and then all of a sudden nawala. So sa utak ko, siyempre aso yun, tumakbo baka siguro yun. Pero yung tao nawala din. Oo. So diniretso-diretso ko. Para sa akin, it was just like 15 minutes. Oo. Pero 3 hours na pala. Hinahanap ka na? Hindi naman? Hindi naman. Sa oras lang? Sa oras lang. Oo. Tinanong nila ako kasi, so bumalik ako sa path, inakap ko doon, and then nalabasa, then nakita ko yung kung saan talaga dapat dumaan, and then sinunod ko yon, and then nakarating ako. Nagulat sila, ba't ngayon ako dumating? Nauna pa sila. So sabi ko, dito ako dumaan, baka nawala ako yung ganun. Tapos, 3 hours na daw akong hindi nila nakikita. Yes, oo. Sabi ko, ha? Like, it's like 30 minutes, 45 minutes na ako naglalakad. Sabi nila, no, 3 hours ka na kasi 2 hours na kami dito eh. Hinihintay na lang namin yung kasama namin isa bago umalis. Tapos, nakaligo na sila. Oo. Ako yung nauna dapat maligo, pero sila yung nandun na. Sabi ko, tapos kinento ko sa kanila yung nangyari. Tapos, natawa lang sila. Natawa sila in a way na sabi nila, alam ko yun kasi madaming ganun na kwento daw. Yung mga, mga Encanto, something like that they say. Pero tanong ko sa iyo, sorry, masingit ko sa kwento mo. Personally, given what you believe in, what is your personal theory as to what that was? Kasi nawala bigla di ba? For me, it's just Mother Nature itself. Okay. Mother Nature na kasi probably may ginawa akong I mean, I cannot remember. Probably some of the mountaineers na makikinig dito, sasabihin nila, baka nagtapon ka ng basura, may kinuha kang hindi dapat mo kunin, yung mga ganon, may pinutol ka na hindi mo dapat putulan, yung mga ganon. So for me, it's just Mother Nature itself. Na let's just try for you to experience this para may kwento ka. Yung ganon. And then, yung ganon. And then, yung recently, ito lang, like, after ko mag-email sa'yo. Okay. About, I wanna share the experience, something. May weird stuff na nangyari sa amin. Like, natutulog ako. Tapos, yung dream ko is, nasa podcast ako. Yung ganun. Nasa podcast ako. And then, nai-interrupt, napuputol yung linya, hindi tayo nagkakaintindihan, yung ganun. Okay, oo. Yung ganun, tapos, palabas sa atin namatay laptop ko. So sabi ko, ba't ganun? Ba't ganun yung mga sign? Yung ganun. And then, huwag ka daw magkwento sa akin.
Wag ko to i-share, yung Wag ko ganon. na i-share. Oh, Ah, joke lang. and then, tapos actually kanina, I'm supposed to, honestly speaking, I'm supposed to cancel it kasi may pupuntahan ako dapat. Okay. May transaction na dapat puntahan pero sabi ko mamayang hapon na kasi. Pero alam mo, ako rin, munti ka na ako mag-adjust ulit. Kasi bigla ako nagka-11 o'clock. Pero sabi Okay. ko, nag-move na ako eh. Minove ko, kasi sa mga nakikinig, initially usapan namin 10:30. Tama ba? 10:30, 10:30. Tapos biglang may nangyari, may nagka-meeting ako bigla, na hindi ko ma-move. Sabi ko, Christian, move na lang natin to 11. Tapos nung 11 na, bigla nagkaroon na naman ng kasabay. Sabi ko, nahiyan ako, tuloy na natin. So yan, ang daming ano ha. Bakit kaya? Bakit kaya ganun? So, yeah, for me yung mga na-experience ko, yung mga situation, scenarios na ganun ako, is always have a reason for that. Yes. Bakit ako nandito ngayon? Bakit tayo nakikinig? Probably some people will judge me kasi parang ang weird or ang labo ng kwento, yung ganun. But I mean, that's what I experienced for. Yes, oo. Totoo. Gumawa kayo, magpa-experience kayo, usapan nyo yung demonyo, tsaka magpa-experience kayo ng ganun. Seryoso. Hindi, joke lang. Oo. Yan yung talaga eh, yung parang sa birthday ko talaga eh, yung pinigilan talaga ako. Tapos after nun, yung mga typical na actually, eto yun. So, we stayed in Cebu for 3 years before pandemic. I started staying in Cebu like 2018. I work in one of the top BPO sa Pilipinas that time. Nawala yung mga ganun eh. Okay. Nawala yung mga ganung experience, yung mga tapos naging kailan bumalik? Kumatanong after 2021 kasi namatay lola ko. Eto pa rin. Eto yun. Buti na lang naisingit ko to. So, namatay na lola ko December 29, 2020. Okay. Yung patapos na yung pandemic. Yes. Tapos, syempre, hindi pa naman tapos. Hindi pa naman tapos. Pero sige, joke lang. Papunta na doon. So, so, hindi ako nakauwi. Okay. Hindi ako nakauwi kasi, of course, yung mga restriction, yung mga swab test, yung ganun. Tapos, so, nailibing lola ko January 2, 2021. Pero nakauwi ako January 5. Nakauwi ako Bacolod. And then, we stayed here for good. Sa Bacolod. Like, after 3 weeks or a month, panaginipan ko, yung may nandun daw kami magpipinsan sa bahay niya, may ini-impake ng mga gamit niya kasi kailangan i-donate or something like that. Tapos may ito panaginip ko to, may naghanap sa kanya. Nandyan ba si ganito? Sabi namin, ha? Wala na po siya, matagal na pong patay. Ganun sabi ko. Sabi niya, hindi, nandito pa siya. Sabi ko, ha? Ganun, yung nandito pa siya, nandun siya sa loob ng bahay niya. Po, ha? I-explain to the girl, to the old lady na, wala na nga, namatay na nga last December. Yes. Sabi niya, no. Sabi niya, hindi, nandyan siya. Yung parang, hindi ko siya mapigilan. Gusto ko siyang pigilan na pumasok, pero hindi ko siya napigilan. And then, pagpasok niya sa pintuan, sabi ko, huwag pumasok dyan. Tatawag akong pulis. Tapos lumabas lola ko. Okay. Seryoso, lumabas lola ko. Tapos nagising ako. Yung gising mo na takot ka. Oo. Yung ganun. Sabi ko, ba't ganun? Tapos pumunta ako sa bahay niya. Actually, sa bahay niya ako lumaki. Yun yung mga ang bigat ng pakiramdam. Doon ko na-experience yung mga mabibigat na pakiramdam, yung mga ganun. Sa mga napakinggan ko nga sa inyo, yung mga doon lang talaga ako sa mountain stories eh. Sorry nauutal ako. Okay lang. Baka merong ano. Minsan hindi ko na kung naririnig mo yung mga latest na podcast. May pumapara eh. May pumapara sa iba. Pero I understand kasi may mga kwento siguro na ayaw ipaalam or ayaw ipakwento. So, I understand. The fact nga na nag-reach out ka, yun naman ako, papasalamat ako doon. Kasi, ang goal ko lang naman, sa totoo lang,
yung mga taong nakakaramdam at nakaka-experience, ma-realize nila na, meron rin palang iba. Kagaya ko. Baka iba-iba ng konti, pero medyo similar. So sa'yo, at least may makarinig, di ba? Yun naman yung point. And nakakwento ka naman. So, salamat doon. No problem. Huwag mo na pilitin, baka mautol ka pa. Pero sige, go lang. Hindi. Kasi I'm kind of thinking of other experiences that probably some people might experience as well. Normally, sa experience ko, pag sleeping quarters talaga ng mga BPO, yun talaga yung sleep paralysis. Oo nga. Yeah, di ba? Probably some of your listener is, working in a BPO, sleeping in the sleeping area, yung may batang tumatakbo, yung hindi ka makatulog, yung ang bigat ng pakiramdam, yung mga ganun. Meron nga that time, hindi sa akin to yung isang kwento, yung natutulog sa sleeping quarters ng Bacolod. Yung soul daw niya, umalis sa body niya, nakikita niya yung natutulog, tapos lumilipad siya. Okay, oo. Papunta somewhere, yung ganun. Oo. Tapos, akala niya natutulog siya for like 4 hours na. Pero like 3 minutes lang yan. Oo. Yung ganun. 3 minutes lang. Yung mga ganun, for me yung mga sleep paralysis, parang para sa akin yung may mensahe. Yes. Sometimes may mensahe silang sinasabi. Kagaya balik ko naman ulit si John Ramirez if sa mga nakikinig, i-google nyo na lang kung sino si John Ramirez. So may kwento si John Ramirez na same sa akin. Okay. Yung nung umalis na siya sa cult, may demonyo daw na gusto siyang saktan. Yung natutulog siya, sinasakal siya, tapos yung soul niya is nasa hell na. Okay. Ito yung kwento niya. Nasa hell na daw yung soul niya, tapos may mga alagad daw sa Satan na pinipigilan siyang tumakbo. Yung pinipigilan siyang tumakbo na sobrang hirap na siya, yung sobrang ganun, yung sobrang bigat, ang hirap na hindi siya makawala. So, syempre, tumiwalag niya siya sa grupo ng mga, Santeria or yung mga cult na yun. Tapos, all of a sudden, nag-pray siya. Nung nasa hell siya, nag-pray. Sinabihan pa nga siya ng demonyo daw na hindi kanya naririnig dito. Oo. Tapos, all of a sudden, release daw niya yung kamay niya. And then, may cross na umilaw. Okay. Yung ganun. Yun yung kwento niya. May ministry na siya ngayon. Tapos kung pakikinggan mo talaga yun, dun mo mako-compare yung what I believe and what others don't. Something ganun. So, yun. Si John Ramirez yung parang hero ko. Of course, other people probably will listen to him as well. So, yun. Hey, thank you for the experience. Thank you rin sa pag-share. No problem. Open naman ang podcast sa lahat ng experiences and belief systems. Kasi sana yun maintindihan ng iba na iba-iba tayo Iba-iba tayong paniniwala and sana respetuhin ng iba yung kagaya mo. Sa paniniwala mo, di ba? May ibang tao bigla ma-offend na sila na parang ganyan paniniwala niya, nako, ganyan, may magre-react na, di ba? So, parang sana ma-push natin na kagaya ng sinasabi mo, respeto lang, no offense, hindi ako naniniwala sa pinaniniwalaan nyo. So, sana ganun rin lang ibang tao na ganun nyo rin stand. Yun. Kasi ang daming negative, daming magka-cancel sa'yo pag ganyan. Pero ganun. Pero salamat. Thank you, Christian. Salamat sa pag-reach out. Thank you as well. Thank you, guys. Thank you rin. Sige. Maraming salamat ulit kay Christian sa pag-contact at pag-share nung kanyang kwento at mga experience. Para sa akin, may punto yung sinabi niya na kanya-kanya talagang paniniwala ang tao. At ang magagawa na lang natin ay respetuhin natin ang iba't ibang practice at paniniwala. Kung meron kang kwento na naalala mo dahil sa mga kwento ni Christian, syempre mga mountain stories, nag-iipon tayo niyan, baka gusto mo ikwento. Share mo lang yan sa paranormalsph@gmail.com. Kung type mo ang ganitong kwentuhan, pwede ka rin mag-subscribe sa Facebook, Spotify, or YouTube. Meron rin sa Tic-Tac-Toe. New episodes every Tuesday, 7 p.m. sa Spotify at Thursdays,
1:37 p.m. sa YouTube. Hindi natin makakalimutan magpasalamat sa ating mga Paranormal Patreons and Coffee supporters. J, Z, Christine, JT, JD, Oy Osiena, K, B, Arian, Justine, Introvert, JM, Biker Mama, Janelle, Kim, Leia, Laura, Bea, and J3. Thank you to our Patreon and Coffee supporters. If you want to support the podcast in other ways, pwede yan. You can share the podcast with friends who might be experiencing the same thing. Salamat rin sa ating mga sharer. Nabalitaan ko nga sa Discord. Mga nagsishare sa mga estudyante nila at sa mga kaibigan nila. Salamat sa pag-share. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. If you have the time, I would appreciate it if you can rate or review the show on your preferred delivery platform. These small steps help the podcast reach more people and hopefully open more minds. Thank you everyone for listening. Please stay safe. LL people, medyo mahaba to Actually, sagot ko to sa isang Discord question and naisip ko pwede na rin siya pang LL portion. So, may nagtanong kasi sa Discord, si Mr. Y, sabi niya, ano difference ng elemental at laman lupa? So, pati ako, syempre napaisip dyan. Pero sabi ko nga, dun sa post, pagsagot ko, madalas ko siyang iniisip. Madalas kong nire-research ang mga elementals at kung ano yung mga classification nila, yung differences nila, yung features nila, and all that. So, bago tayo magsimula, kailangan ko itanong to kay Y sa question niya. So, ang question ko kay Y, naitanong mo ba ito dahil gusto mong ma-discern kung elemental yung nakita mo or na-sense mo? O gusto mo bang malaman kung ang sinasabi nilang laman lupa ay elemental rin? So, hindi ko alam kung saan ka nanggagaling. So, bago lang tayo tumuloy, I think important maintindihan na lahat ng tao ay iba-iba ang pagkaintindi sa mundo ng paranormal. Gaya nga sinasabi ko, para may kanya-kanya tayong spiritual lens, kumbaga. Dahil bawat isa ay namulat sa iba't ibang paniniwala rin. So for example, may nagsabing tao na nakita niya yung angel o nakausap siya ng angel. Pero sa lens ng taong never na-expose sa Catholic faith or sa Christian faith, iba yung sasabihin nila na nakita at nakausap nila. Diba? Parang ganoon. So, back to your question, so pag may nagsabi sa'yo na may nakita siyang lamang lupa, ang magandang may tanong is, ano description nung nakita nila? Anong naramdaman nila? Anong naamoy nila? Anong pakiramdam? Kasi yun nga, parang kagaya nung nasabi ni Sir Zernan before, depende sa parang energy signature o energy profile ba? Nakalimutan ko yung sinabi ni Sir Zernan. Pero doon mo binibase rin kung ano ba yung nakikita mo o nakakausap mo. Kasi ang mga spirit, sa pagkaintindi ko at sa mga nakukwento sa akin, ang mga spirit, kaya niyan pakitang anyo ang gusto nilang ipakita. Anyway, kung laman lupa yung nakita mo, based sa mga research ni, I think kung mababasa niyo yung kay Maximo Ramos, at lumabas rin to sa Aswang Patrol. At lumabas, Aswang Patrol. Aswang Project. Naalala ko naman si Aswang Patrol. At lumabas rin ito sa Aswang Project. So, lilink ko ito sa show notes. Ang laman lupa, Luzon siya na Tagalog spirit, supposedly. Literally daw, it is content of the earth. An invisible little being, the lamang lupa lives in the earth, in the fields or hills. It is territorial, only lets people use its territory under certain conditions.
The lamang lupa lives in communities and follows human trails out of hills. As territorial owners of the land, men used to give them offerings before and after planting and harvest. Joke not? Joke lang. It then partakes in the proficiency gifts. It accepts the offering of the red rooster's blood sprinkled on rice plants. It will destroy crops if not asked permission by farmers to use their land. It hates or abhors salt and spices. So, nakasite yung sources dyan sa Aswang Project nga galing yun. So, kung isipin mo, simplified lang, di ba parang duwende rin yun? Sa pagkakaintindi natin, bibigyan mo na something, mag-aalay ka parang, ngayon bahay na protektahan mo naman yung bahay, protektahan mo naman yung mga tao dito sa bahay. Di ba minsan ganon? Ano ba yung duwende? Kung babalikan natin yung simplified version, explanation nito. Elemental, di ba? So dyan papasok yung nasabing iba't ibang pagkakaintindi sa mundo ng paranormal. Kasi kung magtanong ka ng experiences ng tao sa Mindanao, magtanong ka ng experiences ng tao sa Cebu, magtanong ka ng experiences ng tao sa northern part ng Pilipinas, posibleng isa lang yung dinidescribe nila, oo, iba yung nakikita nila. Kasi base yun sa geographic location nga, minsan nag-iiba yung sila ng itsura. Pero, kumbaga, energy profile, energy signature nila, baka pareho. So, kailangan natin pumunta sa parang pinaka-basic na description ng elemental. Meron ng isang breakdown yan, dati pa, matagal na. Narinig ko rin lang ito kay Sir Jimmy, kay Sir Jaime Licauco, nung mention niya ito, si Paracelsus. Si Paracelsus ay isang Swiss physician, alchemist, lay theologian at philosopher na nabuhay noong 1493 to 1541. So actually, nahanap ko yung libro niya, yung parang, basta libro ni Paracelsus, dinidiscuss niya ang elementals. So, sa pagkakaintindi niya, and mahirap siya basahin. Mahirap siya basahin kasi syempre, lingwahe pa nung panahon na yun, di ba? Pero anyway, tinatry ko. Merong parang condensed version yan nung kanyang description sa elementals. Ilalagay ko yung link sa show notes, okay? Pero yung Cliff Notes version nung kanyang description or analysis sa mga elementals, parang ang elementals, guardian sila, point of view ko to, guardian sila nung 4 elements sa mundo. So earth, wind, fire, water. Earth, wind, fire, water. So bawat element na yan, merong guardian spirit yan. At kung be-breakdown natin, ang duwende ay parang nasasama sa beings of the earth. Or kumbaga, laman ng lupa. Diba? Meron ring mas modern na analysis ng mga elementals na baka gusto mong basahin. Ito yung librong sinulat ni Manly P. Hall. Ang title nun is The Secret Teachings of All Ages. Nalaman ko rin lang to kasi may nagpasa sa akin. Sabi, direct baka gusto mong basahin. Kasi may mga discussions rin dyan about elementals. Thank you sa nagpasa. Pasensya na, hindi ko na maalala kung sino ka. At may parang breakdown doon sa librong yun tungkol sa elementals. Again, ililink ko yung findings doon, kumbaga, or yung research doon sa show notes. Basahin nyo na lang kung interested pa talaga kayo. So ito na, patapos na ako. Babalik tayo doon sa nasabi ko na mahirap tumalon agad sa conclusion if yung nakita ng tao is elemental ba? Spirit ba? Egregor ba? Or kung ano pa yung iba't ibang klaseng spiritual entity na nadidiscuss sa podcast. So, it all boils down to discernment. Kailangan mo ng discernment. Kailangan mong panunuri, investigation ang kailangan mo para malaman mo kung ano ba yung na-experience mo, ano ba yung nakita mo, or kung kwento-kwento lang sa'yo, yun nga, para kang investigador. Aalamin mo anong pakiramdam, anong naamoy mo, anong narinig mo, anong nakita mo, parang ganun. Kung may time ka. Kasi parang matrabaho siya. Pero anyway, naalala ko lang to, habang pinag-uusapan natin to. Naalala ko yung isang kwento sa akin na may nakikita daw silang white lady sa isang sapa. I forgot which episode to. Kung maalala nyo, i-comment nyo na lang. May nakikita silang white lady sa isang sapa at binabantayan ng white lady yung mga isda sa sapa. Ano siya? White lady na multo?
Water elemental ba siya? Diwata ba siya? Engkanto ba siya? Ang hirap i-discern kung wala ka talaga doon. Kung yun lang ang description sa'yo, nung nakakita, at hindi siya sanay sa mga ganitong pag-analyze ng ganitong mga bagay about elementals and about spiritual entities, ang sasabihin niya lang sa'yo is, yung white lady doon sa Misapa, pumapatay ng taong kumukuha ng isda niya. So isipin mo, kung hindi mo i-investigate, isipin mo, yung spirito ng babae, pumapatay siya ng tao. Pero paano kung hindi siya ganun nga? Kasi pag sa analysis mo dyan sa sinabi, parang guardian of that area. Territorial guardian of that area. So babalik tayo, baka elemental? Hindi natin alam. Kasi pwedeng parang diwata-ish lang rin yan. Or again, ang diwata pwede rin maging elemental. So lost rin ako. Honestly, lost ako. And yun nga, ang ginagawa ko is I'm trying to understand kung ano ba talaga. Pero yun nga, kung experienced ka or nakaka-experience ka ng iba't ibang klaseng spirits, mas madidiscern mo gamit yung iba't ibang senses mo. At magkaka-conclusion ka kahit pa paano kung ano ba yung feminine na spirit na yun. Anyway, yun na. Napahaba na ako. So, ang short answer ko, kung ang laman lupa na description ay parang description ng malilit na tao na territorial na nakabantay sa kung ano-ano at minsan inaalayan, baka nga elemental yun. Baka earth elemental yun. Pero, syempre, di ko pa rin masasabi yan. With 100% sureness, I can only theorize about it. Dahil manhid nga ako. So, dyan nagtatapos sa aking TED Talk. Salamat. Kung meron kayong insights about this, you can share it. Magandang pag-usapan talaga to. For me, one of my favorite topics talaga to. Kasi, yun nga, para akong before pa Pokemon, di ako nag-Pokemon eh. Pero yung mga parang ganun na kina-classify. Hindi, para ano ko mga inis na gusto ko i-classify. Pero parang gusto ko kasi malaman yung, again, the more you understand, the less you fear. Diba? So, gusto ko sila maintindihan. Ano ba? Ano ba yung galawan sa spiritual world ng elementals? Ano ba yung sistema nila? Ano yung hierarchy nila? Kasi sa ibang kwento, may hierarchy rin sila. Diba? So, ang gandang malaman. Ang gandang mapag-usapan. And for me, mas maraming kwento ako naririnig, mas nabubuo yung theory ko kung ano ba talaga ang sistema. Pero ayun, napahaba na tayo. Thank you sa mga nakinig. See you next week.